This month guys, kahit in-implement na yung baggage and currency declaration na sinama na sa e-travel registration, ay hindi naman lahat ng mga pasahero ay kailangan gumawa noon. Kakailanganin mo lang ito kung meron kang kailangan i-declare. For example, meron kang dalang cash na $10,000 o kaya naman 50,000 in peso pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong pala guys about $10,000 at 50,000 in peso dahil mali daw yung conversion. Ganito guys, hindi binabase ng Pilipinas ang conversion sa $10,000 at sa 50,000 in peso. Kumbaga, iba yung rules sa pera natin na Philippine peso at iba din yung rules sa US dollar or foreign currency. So kung foreign currency ang dala nyo, ay pwede kayo magdala ng minimum na up to $10,000 ang halaga or equivalent. Pero kapag Philippine peso guys ay 50,000 pesos lang ang allowed na tax-free at hindi nyo kailangan i-declare. Tungkol naman pala sa mga goods or mga laman ng maleta nyo guys na pwede nyo dalhin sa Pilipinas, ay pwede kayo magdala ng amount na 150,000 peso pauwi sa Pilipinas. At pwede kayo magdala nito or magpadala sa Pilipinas ng 3 times ng amount na ito within calendar year. Meaning guys, pwede kayo magdala ng 3 beses sa loob ng 1 taon na nagkakahalaga ng 150,000 in peso. Basta guys, hindi ito in commercial quantity or hindi intended na ibenta. Dahil guys, kung ipambebenta nyo ay kailangan nyo ito i-declare at kailangan nyo magbayad ng karampatang tax or buwis. Pwede din kayo magdala ng 2 rim ng sigarilyo at ng 2 boteng alak na hindi lalampas yung amount sa 10,000 pesos. At ito ay tax-free. So kung wala naman kayo kailangan i-declare ay huwag nyo na itong problemahin. I-click nyo lang yung close after nyo makapag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas. At i-screenshot nyo lang ito at ready to go na kayo. So ano nga ba ang mga bagay na bawal dalhin sa Pilipinas ayon sa Bureau of Customs rules na mga prohibited items? Number 1, mga sinulat or printed or mga video or mga negative film na naglalaman ng mga kalaswaan. Number 2, mga bagay na nagpapahayag ng pagkalaban sa gobyerno ng Pilipinas. Number 3, gamit or mga gamot na ginagamit sa pag-aaborsyon or sa pagpapalaglag. Number 4, misbranded ng mga gamot or ng mga pagkain. Ang example dito guys, kung may gamot kayo ay dapat huwag nyo itong lilipat sa isang lagayan or plastic na walang pangalan. So dapat ilagay nyo lang ito sa original na lalagyan dahil guys, baka mas mahirapan kayo kapag naharang ito sa verification o kaya naman sa clarification ng gamot na dala nyo para hindi kayo magkaproblema sa inyong biyahe. Ganon din guys sa mga pagkain lalo na sa mga chocolate. Dahil minsan may mga chocolate na naglalaman ng mga ipinagbabawal kagaya ng alak or minsan ay marijuana na allowed sa ibang bansa pero ipinagbabawal sa bansa natin. Kaya guys, kung ano ang original na lagayan ay wag nyo itong aalisin. Number 5, mga counterfeit na shoes, na bags at na mga sapatos. Meaning nito guys is yung mga peke na brand na dadalhin nyo sa bansang Pilipinas. Pero sa ating mga Pilipino guys ay hindi naman natin maiiwasan ang pagdadala nito dahil nga karamihan sa mga OFW ay hindi naman afford bumili ng branded talaga. So, bibili lang tayo sa mga tabi-tabi na may mga parehong pangalan or mga tinatawag na Class A. Pero ang tinutukoy naman dito na bawal is kung maramihan. Pero kung pang-personal lang naman na susuotin ay okay lang naman din yan. Pero gaya nga ng sabi ko, kapag maramihan, lalo na kapag ibebenta nyo, ay illegal yan. Dahil illegal magbenta ng mga pekeng brand. Number 6. Ito guys, yung mga tinatanong ng mga kapwa natin OFW na nakita daw nila na bawal ang mga gold na dalhin sa Pilipinas or mga precious metals. Ang sagot guys ay pwede kayo magdala ng mga gold or ng mga precious metals pauwi sa Pilipinas. Basta naka-indicate or nakalagay or nakikita ang finest nito. For example, 18 karat or 750. O kaya naman ay 22 karat na 916. Or 24 karat na 99.99% gold content. Ito naman ang tanong ng mga karamihang OFW na kung susundin daw ang Bureau of Customs rules or quantity,
ilan bang ginto ang allowed na dalhin pauwi sa Pilipinas? So ganito yan guys, ang pagdadala ng ginto pauwi sa Pilipinas ay maihahalin tulad sa pagdadala ng dolyar, na kung hindi naman aabot sa $10,000 ang halaga, ay hindi nyo na ito kailangan i-declare. Tanong naman ng iba, paano daw kung lampas $10,000 ang halaga ng ginto, pero hindi mo naman na-declare, ano daw ba ang pwedeng mangyari? Actually guys, kahit pa umabot yan ng 1,000,000 piso, pero kung pampersonal mo lang naman nagamit, lalo na kung suot-suot mo lang at kung iilang piraso lang, at nasa bag mo, ay madalas ay hindi naman na ito napapansin. Eto guys, may dalawang senaryo ako na i-share ko sa inyo, na nagawan ko na nga ito ng video. Para guys, mas may idea kayo at para alam nyo. Na may isa akong kakilala na nagtatrabaho sa gold shop at kada pagsisale ng gold nila, lalo na kapag walang making charge, ay namamakyaw siya ng gold. At minsan pumunta dito yung kapatid niya dito sa Dubai. At nung pauwi na siya guys, ay pinadala niya sa kapatid niya yung gold na worth 1 million na tag-1 gram lang guys. So meaning napakarami nun. Ganito guys yung itsura at ganito na ganito yung lalagyan. At dahil nga nung umuwi siya at nakalagay lang ito sa iisang lalagyan, ay na-detect ito sa scanner ng Bureau of Customs sa Pilipinas. Dahil nga napag-alaman ng Bureau of Customs yung dami or yung quantity na gold na dala nung kapatid ng kakilala ko na kung saan din ako bumibili ng gold gaya nito. At yun nga guys, pinabayad siya ng 30,000 pesos dahil nga nasabi niya na worth 1 million yung halaga ng gold na dala niya. Pero natawad niya ito ng 20,000 pesos dahil sinabi niya na pang giveaway lang ito sa kasal. So nadedetect lang guys ang mga ginto na dala nyo base sa quantity. Kasi ikaw ba naman magdadala ng worth 1 million na tago 1 gram, ibig sabihin ay napakarami nun lalo na't nakalagay lang sa iisang lalagyan. Eto naman guys yung pangalawang senaryo na yung mismong kapatid niya ang umuwi sa Pilipinas na isang OFW dito sa Dubai, na may dala din ginto na worth 1 million pauwi sa Pilipinas. Pero guys, nasa iilang piraso lang ito dahil yung iba ay nasa 40 grams or 50 grams at yung iba naman ay 30 grams. May maliliit lang pero iilan lang din. Pero ang total nito kung bibilangin ay nasa worth 1 million. Pero guys, wala naman naging problema sa Bureau of Customs lalo na't yung iba ay suot-suot niya personal. Basta guys, ganito, kung pang personal nyo lang naman nagamit, lalo na kapag suot-suot nyo, ay hindi nyo naman kailangan i-declare. Pero kung ipambebenta nyo naman talaga, ay kailangan nyo ito i-declare para hindi kayo magka-problema. Lalo na kung in commercial quantities or kung napakarami talaga gaya nito. So basta ibebenta guys, ay kailangan nyo itong i-declare, lalo na kapag maramihan. At take note pala guys na kapag gusto i-check ng customs officers ang bag nyo or ang maleta nyo, ay huwag nyong pipigilan or dapat sumunod kayo. Dahil ang pag-disobey sa Bureau of Customs ay pwede mag-result sa criminal case. So dapat guys, hayaan nyo lang na gawin nila ang trabaho nila. I-double check nyo lang lahat ng mahalagang gamit nyo or yung mga mamahaling bagay na baka mawala. Dahil guys, hindi naman sa paninira, real talk lang dahil reality ito sa NAIA. At take note pala guys na ang required lang mag-declare kung meron man kayong i-declare ay yung mga lalapag lang sa NAIA Terminal 1. So paano ba mag-declare? Panoorin nyo ito. I declare Electronic Customs Baggage and Currencies Declaration. If you are arriving at the NAIA Terminal 1, please take note of the following steps for a convenient customs clearance process. Within 48 hours prior to arrival, travelers and crew members have the option to file their customs baggage and currencies declaration form online. Log in at ideclare.customs.gov.ph. Click the E-CBD application button and read and acknowledge your privacy policy and important information by ticking the appropriate boxes. Fill out the E-CBD form by providing the following information: flight details, port of departure and arrival, personal information, general declaration, additional documents if any, signature, and email address. If you are bringing in foreign or Philippine currency or monetary instrument,
exceeding 10,000 US dollars or 50,000 pesos. Click Yes in the General Declaration section and fill out the Electronic Currencies Declaration Form or E-CDF. Please take note that prior written authorization from the Bangko Sentral ng Pilipinas must be secured for Philippine currency or monetary instruments exceeding 50,000 pesos. Once complete, click Submit. Download the QR code automatically sent to your registered email and print or directly present it to the customs officer at the arrival area for clearance. Please proceed to the green lane if you have nothing to declare, or to the red lane if you have goods to declare. In case you were not able to declare online prior to travel, our customs officer shall gladly assist you in accomplishing the paper copy or the electronic customs baggage and currencies declaration form through the I Declare kiosks found at the customs area. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa gadgets kagaya ng cellphone or laptop, ang sagot guys sa pagdadala ng mga gadgets kagaya ng sinabi natin kanina na kapag hindi naman in commercial quantities or kung hindi naman gano'ng karami ay wala naman kayong kailangan i-declare. Dahil ako nga guys, nakauwi ako sa Pilipinas na 6 na cellphone ang dala ko at 2 laptop. Dahil yung iba guys ay padala lang sa akin ng kababata ko para sa magulang niya. At dapat guys, ipatanggal nyo sa box. Huwag na huwag kayong magdadala ng cellphone na nasa box. Para sigurado lang guys, dahil mahirap na. Kung napanood nyo yung videos ko na isang cellphone na brand new pa naman, pero hindi alam ng nagdala na droga pala ang laman. Okay, like new. 16 dah. Okay. Pikir. Okay. Like new. يلا اوكي مين؟ سلطان جاء؟ ها؟ سلطان كذا. How much this one? 1729. الحمد لله ما جت اجا اخذ اسبوع من جد. طلعوها الحين طلعونا كلهم. Nobody touch any bag, okay? كيس شو كيس قلت لكم عيب عليكم ما في صوت. حرام. سكر والله. Stop the video. So sa mga uuwi sa Pilipinas na may kailangan i-declare na sa Terminal 1 lalapag, ay ilalagay ko yung link ng Bureau of Customs para doon nyo i-declare. At pati yung pagre-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at yung mga requirements pauwi sa Pilipinas or sa bansa natin at pabalik sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.